Panlilimos ba ang paghingi ng karapatan mong ipinagkait sa iyo? Hindi. At kakampi mo ang batas sa paniningil kung ano ang para sa iyo ay nararapat. Hiniram ng pamangkin ni Daisy ang kanyang kotse. Ngunit sa kakulangan sa pag-iingat, nabangga ang sasakyan. Nagkaroon na ng usapan ang magtita kung paano aayusin ang mga danyos. Ngunit ang pamangkin parang tinakbuhan ang napagkasunduan. Narito ang aksyon ni na Ate Pia at Kuya Alan. Ito po ang nangyari sa akin. Kasi po, drive ng aking pamangkin ang sasakyan, nabangga. Ngayon, pinagawa. Binayaran ko po. Ang sabi ng kapatid ko, walang problema. Babayaran ka ng aking anak. Pamangkin ko nag-drive anak niya. Ngayon po, nung nangutang po ako para ibayad doon sa ginawang kotse, nung nailabas na po, ayaw na po ngayon ni Eselyn magbayad. Hindi siya tumatawag. Basta ayaw niya po magbayad. Pagka meron kayong pag-aari ng isang bagay, you have the right to enjoy that thing. The law says that, Kuya Boy, you have the right to enjoy it. Sa civil code yan. Pag may nangyari dyan, paano mo ma-enjoy? O di ibabalik mo ngayon siya dun sa kalagayan na nabuo siya ulit. O di choice mo din ngayon kung dadalhin mo siya sa reliable, reputable, o dun sa, bahala na kung makatipid dito tayo. So, choice mo yon, choice mo yon. So, tama ka. May choice ka. So, since nasira nila yon, kailangan bayaran nila ngayon yon. And hindi naman maluho yung choice mo. So, magkano yung total na utang? 20,000 yung utang ko sa kapitbahay namin. Okay. Sige. So, eto suggestion kong tatlong pagpipilian mo. First, tatawagan mo kapatid mo at sasabihin mo sa kanya, eto sitwasyon, bakit hindi man lang ako kinakausap? Diba? Alam mo naman sitwasyon ko. And then, i-emphasize mo. So, kung anong kaya niyong bili, kung anong kaya niyong ibigay niyo na para ma-solve ko to. Number 2 is the legal. So, magfa-file ka sa korte. So, sisingilin mo siya. And of course, we can have a lawyer assist you. Yung third option, bago ka umalis dito, ibibigay na namin sa iyo ang 24,000. And then, tawagan mo kapatid mo at sabihin mo sa kapatid mo, panoorin nyo yung episode ng CIA with BA kung nasan ako. Kasi gusto kong makita nyo na mas importante kayo sa akin kaso sa pera. Diba? Kasi ang point ko lang naman, Kuya Boy, and nakita ko talaga sa iyo, Ate Daisy, na kung ikaw ay meron lang nakatabi dyan, hindi mo na inintindi to, no? We usually give assistance sa livelihood, sa may sakit. Pero katulad nito, if it will save your relationship with your brother and teach, yung pamangkin mo will have a life of dealing with people, relationships, and money. So sana maging lesson. Gawin na natin 25 para namang wala ka ng sukle, di ba? Karapatan ng mga anak ang pensyon mula sa yumaong tatay. Ngunit sinusolo na ito ng nanay nila na nagkaroon na ng bagong pamilya. Kaya't lumapit sa Cayetano in Action si Gemma para ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga pamangkin. Normally, pag namatay yung isang spouse, i-assume mo talaga na yung mga anak nandun sa surviving parent. And then, kahit sabihin mong hati sila, kung minor naman yon, Apo. so it's either dun na nga sa surviving tatay o nanay, Apo. or yung nanay mag-o-open ng account in trust at dun din ihuhulog. To be fair sa SSS, parang logical naman to assume na kung namatay yung tatay, eto yung pension sa nanay who's also a dependent and also a beneficiary, and then nakalista naman yan sa SSS, tapos yung dalawang anak. Apo. So hanggang doon, walang problema. Ang problema nung nag-complain ka na, dito naman papasok yung the law might be harsh, but that is the law, pero maririnig mo rin yung common sense. Ang idadagdag ko ngayon sa diskusyon natin, no, yung proseso. So, isa yan sa nakikita kong room for, again, Kuya Boy, amendment of the law or review of the law. Kasi hindi ka lang dito magkakaproblema eh. Pati dun sa mga ibang mga sa eskwelahan ng mga bata kasi wala silang kinikilalang magulang. So, ang nakita kong gap din is sana may paraan sa barangay level na magsucertify sila na ito, since 2017, nasa sa kanya yung mga bata. Siya na ang kinikilalang magulang ng mga batang yan.
So sana sa barangay level, may proseso din na kung wala na mga angal at ipapatunayan ng lahat ng kapitbahay mo, ng barangay captain, na ikaw naman ang aalaga nun, dapat proof na rin yan sa SSS. So, yung sitwasyon mo, parang nabibigyan din ako ng inspirasyon na kalkalin yung mga batas na yan para mapadali din yung buhay nyo. Kasi makatulong man kami sa'yo at kami natutuwang makatulong sa'yo, ang daming katulad mo na pabalik-balik na lang parate. Isang byuda naman ang biglang natigil ang pagdating ng benepisyo mula sa SSS. Dahil ba ito sa pagkakaroon ng ibang kinakasama ng kanyang asawa bago ito pumanaw? Inilapit ng kanyang anak na si Aiza ang problema at agad namang binigyang linaw sa ating programa. So in general yung sasabihin ko, so para sa mga nanonood, in general ito, no? So normally sa government kasi, pag ikaw ay nagkaroon ng dismissal, ano yung effect ng dismissal? And dito nag-research po tayo ng konti at sa NAPOLCOM, ang effect kasi ng dismissal is maka-cancel yung eligibility at saka yung eligibility mo for retirement benefits. Kung yung kasong yon at general to kasi yun na, tutulungan ka naman namin na ma-review yung kaso dahil wala man kayong kalam-alam doon. But in general, pag na-dismiss ka, yung dapat na benefits na makuha, hindi na makukuha. And that is why, nung time kasi na, gamitin natin yung example ng tatay mo, at the time na nag-retire siya, wala pang final decision. Kung may pending ka na kaso, dahil pending pa, at nag-retire ka, ibibigay naman. Opo. Pero pag nagka-final decision at sinabing, ay, napawalang visa yung kinaso sa'yo, no problem, tuloy-tuloy na yon. Pero pag sinabing, ang finding is guilty, may dismissal talaga, kahit nakatanggap na, hindi na pwedeng tanggapin. Pero hindi ko alam yung kaso mo nga, kasi hindi pa namin naaral, no? So, wag niyong ituring na interpretation namin ito dun sa kaso. Based lang dun sa general facts. Utang. Yan ang obligasyon ni Marilu sa online lending na kanyang hiniraman. Ngunit dahil nagpatong-patong ang tubo at nahirapan siya sa pagbabayad, pamamahiya, pananakot at death threat ang naging paniningil na kanyang napala. Paano ito natigil? Narito ang tulong ni na Kuya Alan at Ate Pia. Ako po si Marilu. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Kasi po hinaharas na po kasi ako ng online lending apps. Depressed po kasi ako ngayon. One time po, yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. So, ang ginawa ko po, nireloan ko po yun. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Magkano inutang mo? Yun po ay 7.9 po. Ang nakuha na lang po namin is 5.4. Nakalagay sa app o hindi? Nakalagay po siya sa apps, good for 120 days. Pero, nung kinuha na po namin yung pera, lumagay na po dun sa apps, good for 7 days. Ngayon, 3 days, 4 days, lumipas. Pinaalalahanan ko po siya kasi nagre-remind po ang online Hindi niya po yun nabalik. Nakalipas lang po yung 1 day kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap po sa kanila. Sinat na po nila yung engineer ng asawa ko na scammer daw ako. Tapos pinupost na po nila ako lahat po ng kaibigan ko kahit hindi ko ginawang co-maker. Nate-text po nila. Ano specifically ang threat? Ano daw po, kung pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay nyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. May mga moral lesson dito, ha? May obligasyong ka, responsibilidad. Bakit? Ikaw kasi nakipagkontrata. Second, remember, the law is constant or clear, pero it will be applied sa facts. So sa akin, malabo pa sa akin ngayon yung kwento mo na 120 or 7 days. So as a general rule, pwede silang maningil at pwede silang gumamit ng mga creative ways na maningil. Pero halimbawa, pinost niya at sinabi niya sa iba, scammer, libelous yun. So, criminal act yun. Ang contact list, hindi nila basta pwedeng gamitin. May penalty din yun. So, again, we'll refer you to our lawyers to help you. But let me close with this. Huwag mong pagagamit yung pangalan mo. So, definitely, we will help you. But of course, when we help people, we want them to help themselves. Bukod sa pambata, ano ang pang-adult ang pwede niyong itahin?
Jacket, hindi. Nanay ko naman po yun. Nanay mo? Apo. Oh, magsosyo kayo ng nanay mo. Signan mo kami ng CIA with DA ng jacket. Jacket. Oh. Thank you po.